Hello. Hello. Okay. Ang ganda ho ng awit. You are good. Amen po ba? Ayan. Salamat po sa nag-react. Ayan. Anyway, naniniwala ho ba kayo na being good sometimes results into being unfair? Tingnan nyo to Ang pagiging mabuti, kung minsan, nagre-resulta yan ng pagiging unfair mo. Ano ibig ko sabihin nito, no? Kunyari, merong isang estudyante na deserve naman talaga niyang bumagsak kasi hindi pumapasok, mababa ang exams, palagi nagkakating, tapos bad attitude pa. Pero dahil sa goodness ng teacher, naawa siya at naiintindihan niya yung kalagayan ng estudyanteng kawawa, ang ginawa ng teacher, pinasang awa. Pasok po yung ating sinasabi that sometimes being good results into being unfair. Tama po ba? Ito pa. Meron kang isang company. Ayan. So yung mga masisipag, of course, binibigyan mo ng pamasko yan pagka Christmas party ninyo. So meron ka namang mga empleyado na, alam niyo ba yun, yung late pumasok, maaga mag-out. Pagdating ng Christmas party, of course, bibigyan mo pa rin ng ng pamasko. Bibigyan mo pa rin ng kalendaryo yan. So doon pa rin papasok yung being good sometimes results into being unfair. Para mas maintindihan po ninyo itong kwento, itong sinasabi ko, ito po, meron pong isang eskwelahan, first quarter, high school ito first quarter, nag-enroll yung mga bata. Di nag-exam na sila. Pagdating ng second quarter, ang kinagulat ng mga bata ito, may mga classmates silang nag-enroll bagong pasok. Biruin mo pumasok, second quarter na. Di sumabay sa school calendar, nag-exam din. Pero ito mas nakakagulat. Third grading na, third quarter na, may mga nagsipasukan pa rin. May pumasok pa rin, may nag-enroll pa rin. Di yung school, tanggap pa rin. Pagdating ng fourth quarter, eto na, pasahan na ng grade. Alam niyo, church, laking gulat ng mga estudyante, kung kayo po, i-expect natin, siguro of course, mas mataas yung grado nung pumasok nung first quarter hanggang tinapos yung fourth quarter. And yung pumasok nung late, malamang bagsak yan, o kaya siguro ang grade niyan, 74.5 pag renound off, 75 pasado. Pero laking gulat ng mga estudyante, ito yung pumasok nung first quarter, yung pumasok nung second quarter, at yung pumasok nung third quarter, lahat sila iisa ang grade. Alam niyo po kung ano? 90. Ayan, Di of course, nagreklamo yung mga pumasok nung maaga, nung first quarter. Sabi nila, bakit, Prof, Sir, bakit ganyan? Ang aga naming pumasok, ang aga naming nag-aral, tapos yung iba, third quarter na pumasok, bakit pare-pareho kaming 90 ang grade? Ang sabi ng teacher, ba't masama bang magbigay ng 90 kahit na hindi deserving? Alam niyo, church, dyan po papasok yung tinatawag nating grace, yung matagal na nating sinisiris. Na kung minsan, ang grace, nagbibigay yan sa mga taong hindi karapat-dapat. Alam niyo po, itong kwento ko pong ito, kinuha ko po ito sa Bible, sa Matthew 20. Merong pumasok ng maaga sa trabaho, pumasok ng tanghalian na, tapos pumasok nung alas 5 na ng hapon, pagdating ng swelduhan, pare-pareho sila nakakuha ng kanilang minimum wages, mga kapatid. Nagreklamo yung mga pumasok ng maaga. Lugi naman kami, bakit ang aga namin pumasok, tapos yung iba late nang pumasok, pero bakit pantay-pantay pa rin yung aming sahod? Actually, ang point ito ng ating Panginoon, yun nga, yung kanyang biyaya, na dapat, kung minsan, ang mga tao, kahit na it's too late na, kahit na kung minsan undeserving na, pero grabe ang biyaya ng Panginoon patuloy. Alam niyo po, church, pagdating sa pananampalataya, ito, bigyan ko kayo ng example, si Pedro. Si Pedro po, maaga po niya nakilala si Lord. Kabataan pa lang siya when he was called by Jesus to follow him. So, maraming ginawang maganda si Pedro hanggang sa kanyang kamatayan. Pero ito naman, meron namang isang tao na tinawag din na Lord. Etong taong ito, tinawag na ito ng Panginoon, hindi na sa kanyang kabataan, sa kanyang adult period na. Ayan, Ang tinutukoy ko po nito si Pablo. Ano yung buhay ni Pablo nung una?
magulo, pariseo, nanununog ng church, pumapatay ng mga Kristiyano, pinepersecute si Jesus Christ. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, siguro nasa middle age na siya, nasa kalagitnaan na siya ng kanyang buhay. Pero alam nyo, iyon, tinanggap pa rin siya ng Panginoon at nakapunta pa rin ng langit. Pero ito po nakakapagtaka, no? Merong isang tao, yung mamamatay na lang, pero pumasok pa ng langit. Yung ito yung wala nang ginawang kabutihan, yung wala nang napatunayang paglilingkod kay Lord, yung wala nang credentials sa faith niya, pero because of the grace of Jesus Christ, nakapunta pa ng langit. Alam niyo ba kung sino yung tinutukoy ko rito? Walang iba po kundi yung kriminal dun sa cross. Yung isang kriminal, yung isa, hindi ho yung dalawa, yung isang kriminal. Alam niyo po kung anong tawag diyan sa kanyang situation? He is, ito po, saved by grace. Ayan, basahin po natin yung Luke 23:32 hanggang hanggang 33. Sige, pagtuloy-tuloy natin. Sa verse 32, ito ang sabi dito ni Luke, two other men, sabing ganyan, both criminals were also led out with him to be executed. And sa verse 33, when they came to the place called the Skull, there they crucified him, along with the criminals, one on his right and one on his left. Ang description nito ni Luke, nung pinako raw si Jesus Christ, may dalawa siyang kasamang kriminal. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Bakit kaya nasa gitna si Lord? Of course, yung order nung pagkakapako nila sa cross, may ibig sabihin yan. Pag ikaw ay nasa gitna, parang parang nanalo ka sa Olympic Di ba nasa gitna palagi yung gold medalist? Tapos nasa kabila yung silver, nasa kabila yung bronze. It is as if the Roman soldiers were telling na dito sa tatlong pinako sa krus ng Kalbaryo, yung pinakagitna, yun yung pinakamalalang kriminal, si Jesus Christ. So ang sabi pa po rito sa karugtong, sa verse 34, Jesus said, nanalagin si Lord, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ayan, At ang sabi pa po rito, and they divided up his clothes by casting lots. Ang tinutukoy dito ni Luke, yung mga sundalo. Okay, So, si Lord, ito, may cross dito, Kunyari, ito yung isang kriminal. Sa paanan ng cross, andun yung mga sundalo, nagsusugal. Tapos, chinap-chap nila, pinagparti-partihan nila yung damit ni Lord. Okay, So habang nandyan yung cross, ito naman kayo. Andyan yung mga Hudyo, kunyari kayo yung mga Hudyo, nakatingin. Ayan, nagmamasid. Ayan, nakikimarites kung ano ang nangyayari kay Lord. Ayan, kung ano yung mga sinasabi ng tao. Actually, makikita natin dito kung ano yung sabi ng mga tao. Pagdating po sa verse 35, ito po ang sabi, the people stood watching, and the rulers, sabi pong ganyan, even sneered at him, and they said, He saved others, sabing ganyan, let him save himself if he is the Christ of God, the chosen one. So ang sabi, kunyari kayo yung mga tao, siguro nagtataka kayo, nung hindi pa siya nakapako, niligtas niya yung iba pero yung sarili niya hindi niya kailigtas. Nakapagpabuhay ng patay pero yung miracle niya hindi niya ma-apply sa sarili niya. Ganyan yung sinasabi ng mga tao. He saved others but he cannot save himself. Pagdating po dun sa verse 36, ito po, the soldiers also came up and mocked him, and they offered him wine vinegar. So binigyan pa ang Panginoon ng suka. Pagtapos niyan, in verse 37, sabi po, and said, if you are the king of the Jews, save yourself. Ano ang challenge ng mga Roman soldiers? Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, sige nga, ligtas mo nga yung sarili mo. Church, listen to this. Hindi ba't kung minsan si Lord tinetest natin sa pamamagitan ng mga ganitong pananalita? Pastor, kailan ko sinabi yan? Come on, sinabi mo yan. Sinabi mo yan. Sige nga Lord, kung makapangyarihan ka, pagalingin mo ang sakit ko. Diba? At kung minsan nakikipag-deal pa tayo kay Lord Lord, gawin mo lang akong pogi, mag-church na ako, Panginoon. Ayan, Lord, wala akong damit, bigyan mo ako ng magandang damit, Panginoon, yung signature, mag-church ako, Panginoon. Sa harapan pa, gusto mo, Lord. Di ba't kung minsan gumagawa tayo ng challenge sa ating Panginoon?
Lord, gawin mo akong pogi, Panginoon, magpapastor ako, promise. Ayan, ano po. Minsan ganyan ho tayo eh. Sa totoo lang, church, hindi ho lahat ng pogi nag-aartista. Kung minsan nagpapastor din po. Tama po ba? Ano? Ayan o, minsan yan yung mga challenges na ginagawa natin sa Panginoon eh. Oo. Sige Panginoon, ito, gawin mo akong mayaman, Lord. Ayan, pagkagawan kita ng kapilya, Panginoon. O yan, nakita niyo yung mga challenges natin kay Lord? Nakita niyo yan? Hindi ba't parang tayo rin yung mga sundalo, tayo rin yung mga Pharisees, tayo rin yung mga bystanders doon na nagque-question. At it is as if we are challenging Jesus Christ to do something nang sa gayon maniwala po tayo. Sa totoo lang, church, yung challenge ng mga tao at yung mga statements na sinasabi nila why Jesus was crucified, ganyan din yung sinabi ng demonyo kay Lord. Doon sa Matthew 4. Ano sabi ng demonyo? Sige nga, Lord, kung ikaw nga talaga ay Kristo, sige nga, gawin mo ngang pandesal tong mga batong ito. Sige nga, Lord, kung ikaw yung chosen one, ikaw yung Messiah. Sige nga, Lord, tumalon ka nga doon sa mataas na building tapos sipulan mo nga yung angel para iligtas ka. Ano pa yung sabi ni Satan bandang huli? Lord, nakita mo yung great city na yan. Ibibigay ko sa iyo yan. Paghatian natin. Basta sumamba ka lang sa akin. Church, listen to this. Iba ang tingin ng mga tao kay Jesus Christ when He was crucified. Ang tingin nila, ang hinahanap nila, earthly Savior, earthly Messiah na magde-display ng kapangyarihan, ng miracles, ng signs and wonders, mga kapatid. Alam niyo po, pwedeng gawin naman ni Lord ito eh. Alam niyo po, nung napako si Lord, pwede siyang gumawa ng miracle nang sa gayon yung mga tao mabilive, maniwala. Pero bakit hindi niya ginawa? Alam niyo po ba kung bakit? Because Jesus Christ wanted to win the hearts of man not by coercion but by love. Ano ibig sabihin nito? No? Pag sinabing coercion, ito yung paraan mo para pilitin yung isang tao na sumunod sa'yo. Hindi ginawa ni Jesus Christ yan eh. Ang ipinakita rito ng ating Panginoon, yung pagpapakahirap niya, yung sacrifice niya at yung ultimate love niya to redeem the fallen world. Tama po ba mga kapatid? So yan, pagtapos niyan, maging yung mga sundalo, minamak din yung ating Panginoon. And then in verse 37, ito pa, and said, if you are the king of the Jews, ito pa, save yourself. Ito pa ang sabi, dun sa verse 38, there was a written notice above him which read, ito meron pang nakalagay, this is the king of the Jews. Ayan, ano po. Di ba't yung mga kriminal ngayon may tatagtang mugshot? Parang ganyan din yan eh. Ayan, nakalagay yung pangalan mo, nakalagay yung edad mo, pati yung height mo, may side view ka pa, may front view ka pa. Ayan, ano. Pagdating po rito sa verse 39, ito na po, dito papasok yung ating kwento. Ano. Sa verse 39, one of the criminals who hung there hurled insults at him. Yung isang kriminal, nakapako na nga, ito ang sabi niya, hindi ba't ikaw yung Kristo? Sige nga, iligtas mo yung sarili mo, pati kami. Ito church, listen to this Ito, criminal ito. Biruin mo, saan ka nakakita ng tao, naghihirap na, nangungutya pa? Naalala ko tuloy yung kaklase ko nung elementary ako. Pinahiya na nga nung teacher, nakatayo na nga sa harapan, dinidilaan pa kami. Ganun-ganun pa eh. Parang ito, yung criminal na ito, naka-standing ovation na nga, nangaasar pa. Ano sabi pa po rito sa karugtong? Sa verse 40, but the other criminal rebuked him. Hindi ka ba natatakot sa Diyos, sabi niya doon sa kanyang kasama? Since you are under the same sentence, hindi ka ba natatakot sa Diyos dahil pare-pareho tayo nakapako sa krus dito? In verse 40, ito pa ang sabi niya, 41, ayan, we are punished justly for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Ano sabi ng isang kriminal? Tayo deserve natin na mapako tayo dito kasi masama tayo. Dapat tayong parusahan. Nakita niyo itong taong ito, itong kriminal na ito, sa kabila ng pagiging kriminal niya, umiral sa kanya yung sense of justice and sense of fairness. Tama po ba? Sabi niya, tayo deserve natin yung nandito tayo. Pero si Jesus Christ, He didn't deserve to be crucified. Kasi alam niya, o malamang, na-convict siya that Jesus Christ was a good person. Ano pa ang karugtong? Ito po ang sabi niya. Sa verse 42, then He said, Jesus, remember me when you come into your
kingdom. O, nakita niyo po ito? Ano ibig sabihin nito? Alam niyo po, when this criminal requested this request to Jesus, when he prayed this prayer to Jesus, actually, ang gusto kong term dito yung salitang kingdom eh. Alam niyo ba kung bakit? Nung sinabi nung criminal na ito na isama mo ako sa iyong kaharian, alam niyo po kung ano ibig sabihin yan? He is recognizing the kingship of Jesus Christ. Kasi meron siyang binanggit na kingdom eh. Ibig sabihin, pinaniniwalaan na niya ngayon yung claim ni Jesus Christ that He is, what? The King of Kings and the Lord of Lords. Ibig sabihin, itong criminal na ito, na born again. Nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng pagsuko ng buhay at nagkaroon ng paghook ng pananampalataya sa crucified Christ. Kasi binanggit niya, alalahanin mo ko pagka ikaw ay nasa kaharian mo na. Ngayon ito, ano ang sagot ng ating Panginoon dito? Alam niyo ko, siguro yung iba sa atin, i-expect natin, babarugin ni Lord to eh. Alam niyo, minsan iniisip ko, sana sinabi ng Panginoon, Brad, pasensya ka na, bawal kriminal sa langit ha. Bawal guns doon. Hindi naman siya binasag ni Lord, hindi naman siya binara ni Lord, hindi naman siya sinabihan ng Panginoon na, oops, sandali lang. Siga-siga ka later, ngayon bait-baitan ka now. Maraming ganyan church, lalo yung mga nagro-road rage. Ang siga-siga sa kalsada, may mga baril-baril pa eh. Nung pinatawag na sa Senado, nakatalokbong na, sorry po, pasensya na po. Ayan, nung pinatawag na ni Tulfo, nung nagkaroon na ng investigasyon sa Senado, bumabait. Oo, siga now, bait-baitan later. Ito bang criminal na ito, ganun ba ang attitude niya? I don't think so. Kasi sincere and honest yung kanyang pag-submit at yung kanyang pananampalataya kay Lord. Ito ang sabi niya. Then he said, Jesus, remember me kapag nandun ka na sa kingdom mo. And then in verse 43, ito yung sagot ng ating Panginoon. Ito yung nakakatuwa, no? Jesus answered him, I tell you the truth. Together, you will be with me in paradise. May tanong po ako sa inyo. Unfair ba yung ginawa ng Panginoon sa kriminal? Oo. Unfair. Kasi itong kriminal na ito deserve to be burned in hell. Pero bakit sinama sa paraiso? Ano ang ginawa ng kriminal? Bakit siya nakasama ng Panginoon sa paradise? Nothing. Wala. Kaya nga ang title ng ating mensahe ngayon, ito ho, Save by Grace. Okay, meron po akong gustong tatlong bagay na sabihin ngayong araw na ito. Number one, ito po, dun sa outline. Ayan, ano po. Okay, balik po na tayo dun sa introduction, dun sa ano natin, ano ho. Ayan, ano. Listen to this, church. Pansinin po natin ito, ano ho. We only complain about things being unfair when unfairness works against us. But when fairness or unfairness works to our advantage, we call it blessing. Tama po ba? Ano, kagaya nung kwento ko kanina, yung tatlong estudyante, pumasok ng first quarter, second, third, kung minsan titignan natin sila, parang unfair. Pero kapatid, pag yung unfairness na merong good results ay kumakabig sa pabor natin, alam nyo, hindi na unfairness ang tawag natin dyan eh. It's called blessing. And sometimes, when it comes to fairness, we are all a bit subjective and selective. Okay, doon na tayo sa outline natin. Number one, na gusto pong sabihin dito ng ating verse na binasa natin. Ito po, number one. Ano po? It tells us about man's different response to Christ. Nakita po ninyo yan? Karamihan ng mga tao, karamihan ng mga eyewitness nung crucifixion ni Christ, karamihan dyan, 99.5%, karamihan dyan, ang tingin kay Lord, tao lang. O hindi siya yung totoong Kristo. Pero yung 0.5 na nandun, actually yung 0.5 na nandun, kakunti na lang sila eh. Si John, si Mary, pati yung centurion, pati yung kriminal, iba ang tingin nila kay Kristo. Church, listen to this. Pag ang isang tao nangaral patungkol kay Kristo at maraming tao nakapakinig, alam niyo church, iba't iba ang tingin ng tao at pag-unawa ng tao kay Kristo. Ang tingin ng mga Pariseo kay Kristo, isa siyang sugo ng demonyo.
Ang tingin ng mga sundalo kay Kristo, isa siyang peking hari na nagahari-harian sa Israel. Ang tingin nung isang masamang kriminal kay Kristo na hindi kayang iligtas ang sarili, ang tingin nila kay Kristo, kapwa rin nilang kriminal na nagsisinungaling. Pero listen to this, yung isang kriminal na nagbago, alam niyo kung ano tingin niya kay Kristo? Savior. Actually, church, kung babasahin po natin yung account ni Matthew, ang sabi po dito ni Matthew, nung una, dalawa raw silang nangaasar kay Lord. Pero nabago yung isa eh. Nagbago. So ano ibig sabihin nito? No? Itong istoryang ito, iisa yung katabi nilang Kristo, pero iba't iba ang kanilang tingin at version at perception kay Christ. Tama po ba? Ang nakakalungkot po rito, church, doon sa mga sundalo, malapit sila sa cross, pero malayo kay Kristo. Nakita niyo po ba yan? Napakalapit nila sa cross, nasa paanan sila ng cross, pero hindi nila na-gets yung heart, yung mind, yung purpose ni Jesus Christ. Actually, nagtatawanan pa nga sila eh. No, inaasar pa nga nila si Lord eh. Ano po? So this story tells us about man's different response, opinion to Christ. The question is this, ano ang tingin mo kay Lord? Ang tingin nyo ba kay Lord, disenyo lang sa church? Ang tingin nyo ba kay Lord, religious figure lang ba? Ang tingin nyo lang ba kay Lord, takbuhan lang ba ng problema? O ang tingin ba natin kay Lord, sumbungan lang ba ng bayan, kapatid? Dapat ang tingin natin kay Lord, Lord of Lords, King of Kings, Savior, Messiah, may everything. Dapat ganyan ang tingin natin sa ating Panginoong Jesus. Okay, pangalawang bagay. Ito po yung pangalawang bagay. It tells us about man's choice of believing in God and change of heart. Sabi ko nga, church, itong isang kriminal nga, sabi ni Matthew, nung una dalawa raw sila nangaasar kay Lord eh. Pero nagbago yung isang kriminal. The question is this, bakit kaya nagbago? Bakit nagbago itong kriminal na ito? O, bakit kaya? Ano kaya meron sa kanya? Ano kaya nakain niya? Bakit kaya nagbago itong kriminal na ito? Epekto ba ito nung tetano dun sa pako, kaya baka malamang nagdideliryo na, kaya kung ano na iniisip nitong kriminal na ito at naniwala na kay Lord? Bakit kaya nagbago? Alam niyo, church, kung bakit ito nagbago? Kung babasahin natin yung verse na nauna dyan, nagpatawad si Lord. Ano sabi ng Panginoon? Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Siguro itong kriminal, nakita niya, ha? Ibang klase ito, ha? Biruin mo, inaasar na namin, trash talk na namin, pero pinag-pray pa kami. Pero pinatawad pa kami. Hindi man lang siya nagreklamo, hindi man lang siya nagbato ng mga sumpa o nagmura sa mga taong nangaalipos sa kanya, pero pag-ibig pa yung ipinakita niya. Alam niyo po, itong kriminal na ito, he was won by the love of God. Oh, he was won by the love of God. He was converted because of the grace of God. He was made to believe because of the love of Jesus. Siguro naisip niya, hala, baka naman talagang totoo yung clinic-claim niya. At saka siguro naisip niya, wala naman sigurong mawawala kung manampalataya at maniwala ako sa kanya eh. Siguro na-realize niya, oy, wait, I have nothing to lose but more to gain if I believe in Jesus. Tama po ba? Wala namang mawawala sa akin. Actually, yung buhay ko mawawala na talaga eh. Pero kapag ipuput ko yung trust ko rito, makakasama pa ako sa kingdom, makakasama pa ako, sasabit pa ako papuntang paradise. So it tells us about man's choice of believing in God and change of heart. Ano po? Meron pong isang kwento sa Amerika patungkol kay Abraham Lincoln. Ano? Merong isang tao, ang pangalan niya, Thomas Edwin. Si Thomas Edwin, ayaw na niyang mag-artista. Ayan. Kasi po, ang artista po noong 18th century, kakaiba po sa artista ngayong 20th century. Ang artista po, pag nag-perform yan, live, nasa teatro yan. Ano? So itong si Thomas Edwin, ayaw na niyang mag-artista, kasi alam niyo ba kung bakit? Yung kanyang kapatid na artista rin, kriminal. Ang pangalan ng kanyang kapatid, John Wilkes. Ang apelyido nila, Booth. Okay. Alam naman natin sa American history, si John Wilkes Booth, siya yung bumaril kay Abraham Lincoln. Aha. So ito na. Sabi ni Thomas Edwin,
Nakakainis yung kapatid ko. Ayoko na mag-artista, ayoko na yung apelyidong Booth. Lumayo na ako dito sa lugar na ito, lipat na lang ako ng ibang lugar kasi gumawa ng kahihiyan itong kapatid ko. Ang ginawa nito ni Thomas Edwin, sumakay ng tren. Doon sa tren, meron siya nakitang bata, mga around 7 to 8 years old, na muntik na malaglag sa tren. Niligtas niya. A week later, may dumating na sulat sa kanya, coming from General Ulysses Grant. Parang siya yung chief of staff ni Lincoln eh. Pagtingin niya sa sulat, nagpapasalamat yung general. Salamat do sa pagliligtas mo doon sa batang 8 years old. Kasi yung batang niligtas mo, walang iba kundi si Todd. Ang apelyido, Todd Lincoln. Ano ibig sabihin? Si John Wilkes Booth, pinatay si Abraham Lincoln. Si Thomas Edwin, niligtas niya yung anak ni Abraham Lincoln. Ano ang point ng kwento? Pareho silang artista, pareho silang Booth ang apelyido, but they have different reaction to Abraham Lincoln. Yung isa, piniling paslangin si Abraham Lincoln. Yung isa, piniling iligtas yung anak ni Abraham Lincoln. Sounds familiar sa istorya ng dalawang kriminal. Yung isang kriminal, piniling asarin, piniling i-challenge si Lord, piniling paghanapan si Lord, piniling kutsain si Lord. Pero yung isang kriminal, alam niyo kung ano ginawa niya? Pinili niyang magbago. Pinili niyang gawin yung tama. Pinili po niyang ipagtanggol yung ating Panginoon na kung saan wala nang nagtatanggol kay Lord during this time. Alam niyo po, ito po yung maganda doon sa kriminal eh. Yung nagbago. And the challenge for us right now is this. Kung ang isang hardcore criminal na kagaya nung nakapako sa krus na ito, nagbago, paano pa kaya tayo na hindi criminal hindi natin kaya magbago? Tama po ba? Pwede bang bulungan mo ang katabi mo, magbago ka na kapatid, sabihin mo yan. Ano? Ang masama ito, lahat na ng kriminal nagbago, ikaw na lang hindi. Tama po ba? Wag naman sanang ganon. The challenge for us, ito nga, kung itong kriminal na ito nagbago na-convict, na-touch sa pag-ibig ng Panginoon, abay dapat magbago rin tayo. Hindi naman tayo kriminal pero kailangan nating magbago. Alam niyo po, church, hindi hula, lahat po talagang ng tao kailangang magbago at yung pagbabago kailangan pa-improve, hindi po palala. Tama po ba? So itong kriminal na ito, biruin mo, from being a criminal, biruin mo nagiging tagapagtanggol na siya ni Lord. Nagiging mananaway na siya ng kapwa niya masasamang tao rin. So yan, it tells us about man's choice of believing in God and change of heart. Doon sa next slide, tanda po natin, clearly, the criminal believed in God by recognizing his own guilt that deserves death. He had no illusion about deserving anything good in life to come. Bakit ko nasabi yan? Kasi ano sabi niya doon sa kanyang kapwa kriminal, tigil-tigilan mo na yung pang-aasar mo kay Lord. Tayo deserve natin tumamatay dito Tanggap na nung kriminal, kapatid, na mamamatay na siya. Tanggap na niya ng kriminal na mapapanaw siya sa mundong ito na mayroong bad reputation, nasa kriminal. Pero ang maganda sa kanya, sa huling hinga niya, sa huling naghihingalong hinga niya, gumawa siya ng tama. Ano po? Change of heart always results in change of behavior. So nagbago yung puso ng kriminal and therefore, nagbago rin yung kanyang behavior. Ano yung ginawa niyang behavior? Sinaway niya yung kanyang kasama Alam niyo, church, ang hirap kaya nun. Mahirap yun. Yung nakapako ka sa cross, tapos nadidehydrate ka, nakaka-experience ka na ng blood loss, namumutla ka na kasi naubusan ka na ng dugo, tapos di ba pagka ikaw naubusan ng dugo, parang nag-blurred na yung paningin mo, kung ano-ano yung naiisip mo, actually, daig mo pa ang gutom, lutang ka na, pero grabe, pinagtanggol niya at naisip niya at nagawa niya yung tamang bagay para kay Lord. Tama po ba? Ano pa pakarugtong dyan, Mitch? Ito pa, the criminal was the only person who unlikely and unexpectedly came to Jesus' defense. Ano ibig sabihin nito, church? May tanong po ako sa inyo. Nung nakapako si Lord, dasan na yung mga alipores niya? Si Judas yata nagbigti na ngayon Kasi trinaydor niya si Lord Si Peter na nagsabi, Lord,
I will never leave you nor forsake you over my dead body. Nasaan na si Peter? Hindi ko nga ho alam, baka ho kayo alam ninyo kung nasaan na siya. Wala na during this time, hindi na nagpakita. Si Thomas, si Matthew, si Simon the Zealot, si James, na tinawag ng Panginoon na anak ng kidlat, wala na rin. Alam nyo, ang naiwalan na naging isang disciple ni Lord, si John. Kasi nandyan nga na John. O, John ka lang. Kaya John. Kaya lang ang problema kay John, bagamat nandyan, ganun. Nakatunga nga lang, tungangers. Hindi niya pinagtanggol, wala siyang sinasabi. Actually, siya pa yung sinabihan ng Panginoon eh. Ano yung sinabi sa kanya ng Panginoon? Alagaan mo yung nanay ko. Pinagbilin sa kanya eh. Kaya nga dyan ka lang. Nandyan lang siya, nandyan lang. Si Mama Mary, ano ginawa? Wala rin, iyak lang ng iyak. Oh. Pero sino yung tao na nagtanggol kay Lord? O sino? Itong unnamed criminal. Pero niya ito maganda eh. Pag ang tao binago ni Lord, grabing pagbabago. Alam nyo, pag binabasa ko yung Bible, marami akong nakikitang greatest promotion in the Bible eh. Ang isang nakita kong greatest promotion in the Bible, si Joseph. Si Joseph na from a convicted criminal, kasi kinonvict siya, nakulong siya, bagamat din naman niya ginawa eh. From an ex-convict, naging second in command in Egypt. Pero ito matinding promotion din ginawa ng Panginoon dito. From being a criminal into becoming Jesus' defense. Biruin mo naging defense counsel ng Panginoon itong kriminal na ito. Walang abogado si Lord, pero itong kriminal na ito, siya yung tumayong tagapagtanggol ni Lord. Sabi niya, hoy, tigil-tigilan niyo yung pang-aasar dyan, pre. Huwag kang ganyan. Tayo, ako, ikaw, deserve nating mamatay, mapako rito at mabulok. Pero itong si Jesus Christ, wala siyang ginawang kasalanan. Biruin niyo, church, ito yung isang nakita kong magandang ginawa na itong criminal na ito, na sa kabila ng nasa twilight na siya ng kanyang buhay, paubos na yung kanyang buhay, palobat na siya, pero isang bugsong lakas, pinagtanggol niya si Lord at ginawa niya yung tama. Ano po? Ngayon ito po, pangatlong bagay na meron itong verse na ito, it tells us about salvation by grace. So, ano ibig sabihin nito? Si Jesus Christ, kung titignan din natin yung situation niya, di ba't meron tayong tinatawag na 7 last words of Christ? Actually, yung sinabi niya rito sa kriminal, pang ano yata ito, pang 5 yata eh. Ano, pang 5. Pero ito po, isipin natin, ano, kung ikaw, bilad ka sa araw, dehydrated ka, nakakaramdam ka ng sakit, ito pa matindi. Pag nakapako ka sa krus, ngalay na ngalay ka na, kasi alam niyo ba, ang isang tao nakapako sa krus, naghahanap ng magandang posisyon, ng comfortable position. Ititwist niya yung kanyang katawan, pagka ngalay na, masakit na, ititwist rin niyang paganon kapag yung kabila naman masakit. Kumbaga parang hirap na. No? And take note of this, si Jesus Christ, nasa taong form siya eh. Hirap huminga, malamang naubusan na rin ng dugo, nahihilo na rin. Pero biruin niyo, nag-effort siya para sagutin yung request ng kriminal na ito. Ano yung sagot ng Panginoon? Mula ngayon din, isasama kita sa paradise. Napakalaking effort para kay Christ yung magsalita ka pa ng mamamatay ka na. Samantalang tayo nga, pag may nagre-request yung mga tao sa atin, hindi natin pinapansin eh. Gaganon ka lang eh. Sa messenger nga, hirap ka pa mag-type, sin lang eh. Pero itong si Lord, nag-effort para ibigay yung paradise sa kriminal na ito. O may tanong po ako sa inyo, anong meron si kriminal, bakit deserve niya yung paradise? Wala. Wala. Take note of this Hindi binigay ni Lord ang paradise dahil sa pinagtanggol ni kriminal si Christ. Hindi. Kaya binigay ni Lord yung paradise kasi sumuko, tumanggap, nanampalataya yung kriminal kay Christ. Kaya nga niya nabanggit yung kingdom eh. So it tells us about salvation by grace. Hindi naman sinabi ng Panginoon dito na, ay, sorry Brad.
Nasa huli na ang pagsisisi. Hindi naman niya ginanon eh. Hindi naman sinabi ng Panginoon, sorry Brad, bumaba ka muna sa cross, magkawang gawa ka, gumawa ka ng mabuti. Pagkasapat na, bumalik ka ulit, ililigtas kita. Hindi naman niya ginanon eh. Hindi naman sinabi ng Panginoon ganun eh. Ang sinabi niya, ngayon din, isasama kita sa paradise. So it tells us about salvation by grace. Naalala niyo yung kwento ko kanina? Si Peter, ang aga nakakilala kay Lord, hanggang sa paghuli ng kanyang buhay, naglingkod kay Lord. Si Paul, kalagitnaan na nakakilala kay Lord, pero naglingkod kay Lord, napuntang langit. Etong kriminal, lobat na, late na nakakilala kay Lord, ang magandang ginawa niya, naglingkod pa rin siya kay Lord. Alam niyo kung ginawa paglilingkod? Siya yung nagtanggol kay Lord, pero napunta pa ng langit. Ito yung sinasabi ko na pagiging unfair ng Panginoon. Alam niyo, church, buti na lang si Lord madalas nag-ooperate ng unfairness sa buhay natin. Kasi alam niyo ba, church, kung pagiging fair lang ang pinairal ng Panginoon, naku po, matakot na ho tayo lahat. Imaginin mo, God will give all what you deserve. Nakakatakot kaya yun? Nakakatakot po yun. Hindi natin deserve mag-church, hindi natin deserve magsamba, at hindi natin deserve tawaging Kristiyano at anak ng Diyos. Mabuti na lang, Lord, naging unfair kayo. Mabuti na lang, Lord, naging gracious kayo. So it tells us about salvation by grace. Tingnan po natin ito, no? If Christ's kingdom was reserved for good and deserving people, this criminal didn't have a prayer and a chance. Tama po ba, mga kapatid? Ano ho? Kung ang kingdom ng Panginoon, kung ang paradise ni Lord ay reserve, ay para lamang sa mga mabubuting tao, alam niyo, itong criminal na ito, nabaliwala yung ginawa, nabaliwala yung pagsuko niya kay Lord. At wala siyang kapag-asa. Kasi alam niyo ba kung bakit? Ito po yung karugtong, ano ho? He did nothing good and had nothing to offer to God. Ayan. Restitution, alam niyo sabihin ng restitution, making things right, o pagbawi sa mga maling ginawa mo. Restitution for his crime and sin was impossible. He had earned the cross and on his way to receiving exactly what he deserved, ayan, an eternal separation from God. Grabe, no ho? Ngayon dito na ho tayo magtatapos, church. Alam nyo ba na ang kaligtasan po kung minsan, o ang pinaka-summary ng ating kwento ngayon, ito po. Sabihin ko lang yung summary natin. Hindi ko na na-type kanina dyan eh. Ito. There is God. Merong Diyos. Totoo yan. And God has a standard for us to live by. Merong Diyos. Pangalawa, merong standard si Lord kung paano tayo mabuhay. Ito yung pangatlo. Ito yung nakakatakot. All of us had fallen short of God's standard. Ano ibig sabihin nito, church? Merong Diyos, meron siyang standard, pero ang problema, lahat ng tao, walang nakaabot sa standard ni Lord. Romans 3:23 ho yata yun. Ano? Ito pa matindi. Yung pang-apat na sasabihin ko, good luck. And then yung pang-lima, see you in hell. Pero alam niyo ba, church, because of Jesus Christ, nabago yung trending eh. Yung 1 to 3, ganun pa rin. Yung 4 and 5 nabago. Ito yung number 1. There is God. There is a standard that we should live by. Ito yung pangatlo. Lahat ho tayo hindi nakakomply, hindi nakasunod, and had fallen short of God's standard. Pero ito yung pang-apat, mga kapatid. Ito yung maganda eh. But there is grace. O, kita nyo yan? And then yung pang-lima, everybody is invited to receive grace and can meet now what God has required us. Nakita niyo po ninyo ito? Ito po yung magandang balita eh, yung good news eh, na bagamat meron Diyos, good news yan, meron siyang standard na pinapagawa sa atin, of course, dapat lang, kasi Diyos siya, dapat lang na mag-required siya. Ito po yung nakakalungkot yung pangatlo, wala ho ni isa man sa atin ang nakaabot sa standard. Pero ito po yung maganda yung pang-apat, ito yung good news. Pinasok ni Lord yung grace, sinunod niya yung kautusan perfectly, 100%, at inoffer niya yung kanyang sarili. Ngayon, yung pang-lima, ang sino mang tumanggap sa kanya ay makakapasok sa piling ng ating Panginoon. Yung panlima, yun po yung ginawa ng kriminal.
Kaya nga na-save siya sa pamamagitan ng kanyang grace. Ano po? Okay, tayo po tumayo. No? Magtatapos na po tayo. No? Bago tayo magtapos, 3 bagay lang din po. Number 1 na gusto kong sabihin po rito, no? About kay Jesus. About kay Jesus. Ano ibig sabihin? Ano? Alam niyo po ba that when Jesus was being crucified at the cross, Jesus displayed and invoked a different kind of power. And that power is love and not coercion. Nakita niyo to? Ano ibig sabihin nito, church? Nung nakapako si Lord sa cross, nagpakita siya ng kapangyarihan. Hindi kapangyarihan na ini-expect ng tao. Kasi alam niyo po ba, church, nung nakapako si Lord sa cross, di ba sabi ko nga, ang daming hinihingi ng tao. Ang daming nire-require ng tao. Sige nga, kung ikaw yung Diyos, magmilagro ka nga, bumaba ka nga dyan sa cross. Tapos, ligtas mo yung sarili mo. Sige, saka kami maniniwala sa'yo. Di ba, sabi ko nga kanina nung umpisa, di ba ganun, parang ganun na rin tayo? Naghahanap tayo ng signs, wonders, and miracles from God. At kapag nakakita na tayo, then we will start believing Him. Ano ho? Alam niyo po, church, pag ginawa ng Panginoon yan, ang tawag po dyan, coercion. Ibig sabihin, pinaniniwala, pinasusunod tayo ni Lord sa pamamagitan ng earthly material things. Pero church, hindi po dapat ganun ang Kristiyano eh. Pangit naman siguro kung sumusunod tayo kay Lord kasi binibigyan tayo ni Lord ng material things eh. Pangit yun. Pangit naman siguro kung kaya ka lang sumasamba kay Lord kasi bagong promote ka, bago kotse, bago bahay. Pangit naman siguro yun. Laki ng sweldo. Pangit po yun eh. Maganda ho, church, ang dahilan kaya tayo sumusunod kay Lord. It is simply because you have realized that God loves you so much. Na namatay si Lord sa cross ng Calvary, binuhos niya yung buhay niya, inalay niya. Ayan siguro yung napakagandang dahilan kung bakit ka tumatanggap kay Lord. Yung kumbaga ito, sasabihin mo, Lord, lalapit ako sa iyo kasi Lord, wala akong hinihingi eh. Sapat na yung pag-ibig mo. Ano kaya nga may kasabihan sa Bible, Lord, your grace is enough. Ano yung sabi ni Pablo? For your power is made perfect in your weaknesses. Kasi nga, Lord, yung grace mo enough na sa akin eh. Yung love mo enough na sa akin eh. Alam niyo hanggang ngayon, church, ang dami pa ring tao yung masyadong materialistic ang tingin kay Lord. Panginoon, pananurin mo ako ng loto, maglilingkod ako. Grabe yung mga hiling kay Lord eh. Gawin mo kung i-promote mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng sariling kumpanya, Panginoon. Lord, sasamba ako sa iyo. Grabe yung mga deal natin kay Lord eh. Pero ang hindi natin nakita, mas malupit pa sa kumpanya, mas malupit pa sa pera, mas malupit pa sa loto yung binigay ni Lord sa'yo. Alam mo kung ano yun? Yung mismong buhay niya. Yan yung hindi nakita nung isang kriminal na naghahanap ng miraculous evidence para i-hook niya yung kanyang faith kay Lord. At ito naman yung nakita nung isang kriminal na yung sa kabila nung pagiging kriminal ko, yung pinatawad ako, yung minahal ako ni Lord, Lord, enough na Panginoon. Ano sabi nung kriminal? Lord, dahil nakita ko, nagets ko yung pag-ibig mo, Panginoon, sabi nung kriminal, sige Lord, susurrender ako. Lord, isama mo ako sa iyong kingdom. Ngayon, right now, church, sino dito yung gustong isuko yung buhay niya? Yung bang, Lord, hindi muna ako magre-request. Lord, yung love mo lang, yung realization ng pag-ibig mo, sapat na para makaptivate ako sa iyo, para mag-obey ako, para mag-submit ako. Tandaan niyo po, church, si Satan, he is trying to win people by coercion. Pero si Jesus Christ, iba ang principle ng Panginoon. He is winning the hearts of His people not by giving them material things. Ito, He is winning our hearts by telling us and by proving His love unto us at the cross of Calvary. Oh, si Satan hindi eh. Ang gagawin ni Satan, hindi anak. Di ba kuminsan yung material things pa nga ang ginagawang pang-lure ni Satan para alisin tayo sa faith, mga kapatid eh. Pero si Lord, hindi siya gumamit ng coercion. No? Pangalawang bagay, ito po. This story tells us about the power of choice. Naniniwala po ba kayo na kung sinunod ni Jesus Christ yung request ng isang kriminal, sige nga, iligtas mo nga yung sarili mo dyan,
Tapos pag niligtas mo yung sarili mo, maniniwala na ako sa'yo. Naniniwala po ba kayo na kapag ginawa yun ni Lord, ligtas naman, maniniwala talaga yung mga kriminal? Pero bakit hindi niya ginawa? It tells us that Jesus Christ is respecting our free will. It is as if, nung nakapako si Lord sa cross, sinasabi niya sa mga tao nandun, it is up to you kung paniwalaan niyo ko o hindi. I respect it. Kung paniwalaan niyo ko, maganda. Kung hindi niyo ko paniwalaan, I respect it. Hindi ako magdi-display ng miraculous and powerful signs just to make you believe. Basta ang i-display ko lang yung pag-ibig ko sa inyo na ako'y namatay sa cross. Yun lang. Ang problema, yun yung hindi matanggap ng karamihan ng tao ron. Ang nakatanggap lang yung nag-iisang kriminal na nagbagong buhay kay Lord. Alam niyo, church, sa totoo lang, I really felt sorry and bad for the criminal na hindi tumanggap kay Lord. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sa totoo lang, ang kanyang buhay, it is a good example or it is a tragic example of wasted privilege and lost opportunity. Ito po, tingnan po ninyo ito, ho. Yung dalawang criminal, sa totoo lang, napakaswerte nila eh. Alam niyo ba kung bakit? Mamamatay ka na lang, katabi mo pa si Lord. Ang daming tao ngayon nagwi-wish na makita si Lord. Kaya nga nagpe-pilgrimage sa Israel. Kaya nga yung iba humahawak sa ribulto eh. Kasi gusto nila talagang makita si Jesus Christ eh. Pero itong criminal na ito, sinayang niya yung pagkakataon na nandun siya, mamamatay siya, katabi niya si Lord. Alam niyo, imbes na ipagtanggol niya, ano ginawa niya? Inalipustan niya, nilait pa niya. Grabe, sinayang niya yung posisyon niya. Sinayang niya yung opportunity niya na kahit na ang pangit na nang nangyari sa kanya, criminal siya, naipako sa krus, pero ang napakagandang ano niya, bili mo mamamatay ka, katabi mo si Lord. Yun yung nakita nung isa, yun yung nag-grab nung isa. Siguro malamang itong dalawang kriminal ito nasa kabilang buhay, yung isa nasa langit, yung isa nasa impyerno. Siguro malamang yung isang kriminal, sasabihin niya, nasa paradise, pre. Sabi sa'yo, sana tumanggap ka kay Lord eh. Siguro isang kriminal, malamang inuuntog yung ulo sa pader ng impyerno, sana naniwala ako. Grabe ano, a tragic example of wasted privilege and lost opportunity, mga kapatid. Church, si Lord kinukonvict ka na ngayon. Andito na si Lord, narinig mo yung message niya, narinig mo yung pag-ibig niya. Sana gayahin mo yung ginawa ng isang kriminal. At sana huwag tayong mauwi doon sa faith, doon sa kapalaran ng isang kriminal. Na pinanindigan niya na kriminal siya, patay kung patay, walang magbabago, magiging matigas ako. Sana huwag tayong ganon. Ito po yung pangatlo. Yung pangatlo po, ito ho. Tandaan po ninyo, one good choice for eternity can offset all of your bad choices here on earth. Ulitin ko, one good choice for eternity can offset all of your bad choices in this earth. Ano ibig ko sabihin nito, church? Doon tayo sa kriminal na isa. Tanungin ko kayo, bakit kaya siya naging kriminal? Siguro kaya naging kriminal ito na impluwensya ng masama, pinili ang masamang barkada, pinili ang maling tropa, pinili ang maling landas ng buhay, o kaya pinili niya talagang maging masama siya, Nakita niyo to, church? Ang dami niyang ginawang maling choices in life. Pero habang naghihingalo siya, binigyan siya ni Lord ng isa pang pagkakataong pumili. Ano yung pagpili niya? Accept or reject Jesus. Siguro itong kriminal na ito, na-realize niya, kaya ako napako sa cross kasi ang dami kong kapalpakang ginawa sa buhay. Pero salamat God, because right now, binigyan mo pa ako ng isang chance na itira ang bolang ito, Panginoon. One chance, one good decision in your life that will impact all of your eternity. Alam niyo po kung ano yon? That is by choosing Jesus Christ as your Lord and Savior. Tandaan po natin, marami po tayong kapalpakan. Marami tayong maling decision sa buhay. Ako, dami ko lang kapalpakan sa buhay ko eh. Course,
tropa, yung kabataan ko wasted. Ang dami kong kapalpakan sa buhay eh. Pero alam nyo, nung na-realize ko yung mga kapalpakan ko, at isang bagay na pinili ko si Jesus Christ, alam nyo, na-offset lahat ng kapalpakan ginawa ko sa buhay ko. Ang maganda sa kriminal, ito, parang nakalimutan na nga niyang kriminal siya eh. Biro mo kung alam mong kriminal ka, magre-request ka ba ng kingdom kay Lord? Tama po ba? Ano sabi niya? Ano yung nag-enable sa kriminal to request kingdom from Jesus Christ? Simple lang, church, yung grace. Nung na-realize niya na, hey, Jesus loves me, magre-request ako ng kingdom. Right now, kapatid, kung ikaw'y kinakatok ng Panginoon ngayon to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, pwede bang gayahin mo yung kriminal? Lord, isang tira na lang ng buhay ko, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Alam niyo po, ang pinakamasakit po para sa buhay ng isang tao, yung mawalan ka na ng choice. Yung patay ka na, yung wala ka ng karapatang pumili, sana po wag hong ma-end ang buhay natin dyan. Ang maganda sa kriminal, maiksi na lang yung buhay niya, ilang minuto na lang yung itatagal niya, pero yung isang tamang bagay, isang good choice in life na ginawa niya had an impact for his eternity. Tama po ba? Tayo po yung muko, tayo po yung manalangin. Father, once again, O Lord, salamat for your grace is more than enough para sa amin. Salamat po, Lord, dahil once again, you have reminded us of your grace and of your love for us. Truly, Father, kayang-kaya mo namang i-convert itong mga taong ito, Lord, na naghahanap ng miracles and signs during that time. Pero hindi yun ang pinakita nyo eh. Hindi kayo gumamit ng coercion. Bagkus, Lord, ang ginamit nyo, yung love. Pero nakakalungkot, Lord, yung nag-iisang criminal lang ang nawin ng love during that time. Father, salamat dahil isa rin ho kaming kagaya nung kriminal, that we are captivated, we are won by your love. Lord, kaya kami nandito, kasi wala kaming hinihinging material things, Lord eh. Kaya kami nandito, Lord, kasi minahal niyo ho kami. Kaya kami nandito, Panginoon, at nag-aari ng buhay, kasi nag-alay kayo ng buhay sa amin. And because of that, talagang truly, oh Lord, nagpapasalamat kami. Nawa, Lord, yung magandang balita, mag-reflect at ma-share namin, Lord, sa buong buhay namin. Nawa, Lord, mag-manifest palagi sa amin ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig. Salamat din, Lord, dahil wala ho kami maipagmamalaki. Ang maipagmamalaki lamang namin, walang iba kundi ho kayo, si Jesus Christ. Salamat po. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.